kapangyarihan upang magtagumpay. Ang verse po natin yan is John chapter 16, verse 33. Sabi ni Jesus, sabi rito, these things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In this world we shall have tribulation, mga paghihirap, but be of good cheer. I have overcome the world. Ibig sabihin, tinapos na ng Panginoon. Nakuha ko namin. Alam niya, nadaraan tayo sa mga pagsubok. Alam ng Lord, alam ng bawat isa, kahit hindi mo kilala ang Diyos, alam mo na dadaan ka sa paghihirap. Pero yung mga taong walang pagkilala, walang pagtitiwala sa Panginoon, mas lalo silang maaaring bumagsak ng bumagsak. Pero tayo po, sabi ng Lord, cheers! Ba, ang ganda nun, no? Sabi nun, magalak kayo, maging masaya kayo, magpakatagtag kayo, dahil napagtagumpayan ko na ang mundo. Dadaan lang tayo ron. Dadaanan lang natin yun. Alam ng Lord yun. Pero, sabi ng Panginoon, magalak ka dahil napagtagumpayan ko na, dahil ang lahat ng kapangyarihan dito sa mundo ay hawak ko. Amen? Alam sa mundo nito ay punong-puno ng mga pangangailangan, lahat ng bagay, mga kawalan. Lahat po yan eh. Alam natin yung mga panggigipit, yung ang puso natin ay minsan nabibigla sa mga nangyayari. Diba? Katulad ngayon. Diba? Hanggang ngayon ramdam o hindi mo naramdaman na maraming tao, pero lahat halos naramdaman ng buong mundo. Dahil sa nangyayaring gera doon po sa gitna silangan. At ang dami nagtaasan. Lahat, presyo, gasolina, diba? Hindi natin lang paano bang tayo makakasurvive pa. Sabi nga ni Pastor Player, nag-pray ako. Sabi ako yung nagluluto, laging prayer, na huwag maubos sa aking gasol. Kasi napakamahal po ng gasol. Amen. Nagmahalan ramdam din niya, pero sabi ng Panginoon, cheers, magsaya kayo. Kahit gaano man, maniwala kayo sa hindi, kahit gaano man bagsak ang krisis o lahat ay nagbabaan na, nahirapan na, pero yung mga taong nagtitiwala sa Diyos ay hindi natitinan. Amen. Masarap po ng gano'n eh. Kasi marami pong tao, walang-wala na, nahihirapan na, at hindi pa rin lumalapit sa Diyos. Hindi na nakilala ang Diyos, kaya pag dumating mga pagsubok, dumating mga bagay na pagsubok sa buhay na bigla silang bumabagsak. Dahil hindi po nila kilala ang Panginoon. Pero tayo cheers lang. Yeah, pangiti-ngiti lang. Tumaas man ang bilihin, mas lalo akong pagpapalain ng Diyos. Ay ang lagi nating iisipin. Alam din ng Lord yung kahirapan dumarating yung sa ekonomiya natin. Ngunit pinapaalala po sa atin ng Diyos, tayo po ay nagtagumpay na. Dito sa ibabaw sa krisis na kinaharap natin. Dahil sabi ng Panginoon, yes, darang kayo sa mga tribulation. Yes, darang kayo sa mga paghihirap. Pero huwag kayo mag-alala. Napagtagumpayan natin yan. Napagtagumpayan ko niya. Amen? Huwag kang mababalisa. Sabi niya sa 4 Philippians chapter 4, verse 6 and 7, di ba? Huwag kayong mababalisa. Be careful for nothing. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. At sabi doon, kapag ginawa niyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan. Ayun ang masarap dun. Diba? Kasi marami na dinitis talaga. Makarinig ng mga balita, nalulungkot biglang, although taktor pa na nalulungkot. Pero minsan may mga taong gano'n, nananatili na lang sa kalungkutan nila. Nadidepress, nagkaroon ng anxiety. Kaya sila ay nakapag-isip kung paano manatili sa mga gusto na magpahinga na lang. Pero sabi ng Lord, bibigyan kayo ng kapayapaan kasi mag-iingat ako sa puso natin. Yung mga pag-alalahanin sa puso
alalahanin sa pag-iisip, bibigyan po ng kapayapaan. Ibig sabihin, magiging relax ka. Amen? Ang sarap ang gano'n, no? Pero, Lord, bakit gano'n? Ganyan. Maraming mga tanong. Pero, ang maganda po rito, binibigyan po tayo ng Panginoon. Dahil, ikaw ay na kay Kristo at ang kapayapaan ito ay hindi kayang unawain ng tao. Napakahalaga po na tayo po ay merong kapangyarihan. Ibig sabihin, we are, parang yung means of ng supply ng energy mo. Sa ba nagagaling ang kalakasan natin? Yung inyong lakas at yung tapang. Siyempre, sa ating Panginoon. Siya ang nagpo-control. Kinokontrol ng Lord. Kaya minsan yung mga taong nag-iisip, ayun, nag-isip. Dahil gusto niya mag-isip eh. Pero po tayo, kinokontrol yung ating isipan ng Lord. Although na para bang babagsak na babagsak, mawawala. Pero ang Diyos po ang nagpo-control. Dahil po siya po ang source natin. Okay, bilisan natin. Ari pa naman pa. Narito yung mga halimbawa, yung apat na halimbawa. Narito mga halimbawa ng mga pamilya sa Biblia. May mga pagsubok na sila dumating na pero napagtagumpayan nila. At tagumpay nila nanggaling sa ating Panginoon. Unang-una kay Jairus. Okay, kilala niyo po si Jairus. Ang pamilya nito po ito isang mataas na tao at lumapit kay Jesus. Ano sabi niya? Panginoon, ang aking Lord, ang aking anak ay mayroong sakit. At mayroong siyang halos mamatay na. Sabi niya, pupuntahan natin, pero sinabi na ay pinikler ang patay, pero hindi siya niliwala. Sabi niya, huwag ka wala, kung may mali, may pananampalataya ka. Sabi ng Lord, mararanasan mo yung kapangyarihan na gagawin ng Diyos. So, anong ginawa nila? Si Jairus, ang pinuno ng sinagoga, ay nagkaroon ng matinding takot sa kanya na ito'y baka mawala sa kanya ang anak ng babae ay mamamatay na. Nagkaroon siya ng depression pero lumapit siya sa Panginoon. Hinanap niya si Jesus. Kaya sino dapat natin hanapin? Walang iba. Kundi ating Panginoon Jesus. Huwag kang lalapit sa mga, lalo na yung sa mga magulo, lumalapit ka. Huwag kang lalapit sa mga taong hindi masyadong malapit sa puso. Ang pinakamalapit sa puso natin, walang iba kundi ating Panginoon Jesus. Kahit hindi maayos ang sitwasyon, basta meron kang pananampalataya sa Panginoon, ito po'y babalik po. Katulad na namatay ang kanyang anak, sabi niya po, pinag-pray lang nila, ang ginawa niya, bumangon po si Iling, yung babae. So, ganun ang taong may pananampalataya sa ating Panginoon at pwedeng mangyari. Amen. Pangalawa, si Pedro. Naalala natin kaya si Pedro kanyang alagad. Ito maraming sabi si Pedro na wala asawa, pero sa Biblia, binanggit po, dito po ay meron siyang biyenan. May lagnat, may sakit. Kaya pumunta sila sa tahanan ni Peter at yung kanyang biyenan, may lagnat. Malubang kondisyon kasi hindi pa basta sinabing lagnat pero sumaaring ito'y lagnat sobra-sobra na talagang mahinang katawan. At napakaganda po ng ginawa ng Lord. Pumasok po sila sa tahanan at direktang nagpagaling, nagbigay ng kagalingan sa binan ni Peter. At ano po nangyari? Siya po ay tumanggap ng kagalingan at nag-serve na kagad kay Jesus. So sa buhay po natin, bagamat may mga tribulation, mayroong paghihirap, may mga sitwasyon na hindi mo inaasahan nangyayari sa buhay mo, kinakailangan lang po tayong magkaroon ng pagtitiwala, pananampalataya sa ating Diyos. Amen. Kaya ba natin yun? Amen. Amen. Sabi mo, kaya mo yan. Kaya yan. Hindi pa tapos ang gera. Yes. Ano? Sabi niya, hindi pa tapos ang gera. Pero panalo tayo. Amen. Sino naniwala doon? Amen. Amen. Sabi ron sa isang pangyayari pa kay Lazarus. Si Lazarus patay na, kaibigan ni Jesus yan eh. Namatay.
Sabi nung ni Mary and ni Martha, Lord, ba't ngayon ka lang na-late ka? Kung di ka na late, buhay pa sana ang kaibigan si Lazarus. Sabi niya, naniniwala ka ba na ako ang Diyos ng mga buhay? Sabi pa ng Panginoon, ang sino mang namatay ay muling mabubuhay. Pero si Lazarus, ilang araw ng patay, inilibing na eh. Kami na nga sa libingan. Sabi niya, kung mananampalataya ka, lahat ng mga mananampalataya ka, si Lazarus ay mabubuhay. Ang pamilyang ito nila Martha ay Mary ay nakaranas sa matinding kalungkutan. Nagkasakit, namatay si Lazarus. Okay. Dahil nga sa pag-antala ng pagdating ni Jesus, namatay na lang. Ngunit nagpahayag ng mas malaking himala ang Diyos, si Jesus, sa kanyang pagdating. Sabi niya sa nakalibig, doon po, Lord, tagal sa patay, 3 araw sa nilibig, hindi buksan. Pinabuksan. Sabi niya, Lazarus, come forth, lumabas na yan. Amen. Meron po silang kapangyarihan dahil meron po silang napagtatagumpayan po nila dahil yung kanila paniniwala sa ating Panginoon Jesus. Amen? Yung mga patay niyong pangarap, yan. Yung mga patay niyong plano na talagang gusto mong ma-fulfill kahit na late. Pero kung ikaw ay may pananampalataya sa ating Diyos, muli itong bubuhayin ng Panginoon. Amen. Kaya sabi ng, kagaya ng isang gusto mo ng isang mangga o anumang halaman, anumang puno ng bunga, di ba? Actually, yung bunga yun yung mangga, kinain mo na, di ba? Walang-wala na, yung gusto patay na Pero gusto mong mabuhay, yung mga tao, itinatanim nila yon sa lupa upang muling mabuhay. Ganon din po tayo. Kung ating itatanim yung mga pangarap natin para kay Jesus, yung negosyo mong pabagsak, kung ikay nagtitiwala, itanim mo yan sa harapan ng Panginoon. Yung pangarap mo sa iyong anak na gustong-gusto na makapag-abroad o sa pumunta o makapagtrabaho, itanim mo yan kay Jesus. Walang iba. Huwag niyong gamitin yung sources nyo. Although meron kayong kalakasan, meron kayong kayamanan, pero pag ibinigay niyo sa ating Panginoong Jesus, ibinaon niyo yung pangarap niyo para sa kay Jesus, ito po ay bubunga. Sasabihin mo, kampo, lilitaw. Amen? At pag sumunod ito, makikita mo yung kapangyarihan na napagtagumpayan mo sa gitna ng iyong paghihirap. Amen? Amen. That's the goodness of God sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya tayo po yung merong we can overcome power to overcome all tribulation in our life. Yung may kapangyarihan, ikaw ay magtatagumpay. Sabi mo sa kanila, may tagumpay sa Diyos. Sabi mo, parang totoo talaga, totoo sa puso. May tagumpay sa Diyos. May tagumpay sa Diyos. Ito ngayon ang dapat natin. Ano ba dapat natin? Para magtagumpay. Paraan. Narito mga paraan. Sabi na sa John 15 verse 5. Yan. Sabi nito, I am the vine. You are the branches. He that abideth in me, I in him. The same bringeth forth much fruits, for without me, you can do nothing. Sino po ang ating puno? Si Jesus. Wala magkasabi nito, akong pinuno nito, akong puno. Mali po yun. Ang puno ko talaga si Jesus. Amen. Number 1, dapat manatili kay Kristo at kumuha ng lakas mula sa Kanya. Kaya nga sinabi nga ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin, ako rin ay sa Kanya at mamumunga ng marami. Ano yung marami mamumunga? Nais mong pagpapala, blessing, anything you need, anything you want, ipagkakaloob sa inyo. Sapagkat kung tayo gusto magtitiwala sa Kanya,
At hindi tayo mag-aalinlangan, sabi nga, sapagkat walang kayong magagawa kung hiwalay. Tama na naman yun. Pag hiwalay ka, wala kang magagawa. So, kailangan mo ang lakas at dunong at blessing na nagmumula sa ating Panginoon. Hindi natin malalampasan ang mga paghihirap sa buhay sa pamamagitan ng ating sarili lakas. Tandaan po natin yan, ha? Kasi si Lord na nagsabi mo, wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Nagsisimula ang tagumpay sa pamamagitan ng pananatiling konektado. Kaya lagi tayong connected. Yung cellphone niyo ba, may power. Tama? Pag nauubos, saan nilalagay? Sa source ng power. Parang ganun din. Kung tayo nangina, nalulobot tayo. Medyo pawala-wala na, nalulobot na. Ang gagawin natin, we have to be connected to God. Sabi mo, connected ka ba? O disconnect na? Ha? Ano sabi? Connected! Pag di kayo pag walang cellphone, yung walang power cellphone, diba, tatalanta ka agad eh. Ay, may ano kayo dyan? May power bank kayo dyan. Paano yung power nga eh? Ibig sabihin, yung power ay nanggagaling sa ating Diyos. Amen? Kasi wala raw tayong magagawa kung wala si Jesus sa buhay natin. Ibig sabihin, magkonektado kay Jesus araw-araw, bumugol ng oras sa pananalangin. So we have to pray. Natuwa ko sa kay Abel galing mag-pray. Praise God, bata pa lang mag-pray na. Nakakatuwa. So tayo pa na dapat laging connected sa pamamagitan ng ating pananalangin, sa ating konektado sa pagsamba. Yan. Hindi, Pastor, connected naman kahit online na lang. Okay naman po yung online. Hindi ba po masama ron. Pero ano ba ang dahilan bakit hindi makakapunta? Napuyat ako eh. Anong problema? Kaya hindi ka nakapunta sa church physically. Mas maganda po na personal kang nakikita ng ating mga kapatiran, siyempre ng ating Diyos. Lagi tayong konektado sa pagsamba at sa Kanyang salita. Lagi po tayong pabasa. Huwag po sabihin na, I am busy. Hindi po dahilan yun. Kahit saglit, mag-pray ka, magbasa ka ng Bible upang mapagtagumpayan mo yung mga bagay na darating sa mundo at upang manatili ang iyong lakas at dumaloy yung mga tunay na relasyon sa atin ng Diyos. Kasi hindi ko sasabihin ng isang tao na mahal niya ang Diyos pero wala namang panahon sa mga pagsamba. Imposible po yun. Sabi ko, ay mahal ko si Lord. Alam, church tayo, kayo na lang. Dito lang ako. Mas okay ako dito. So, kung mahal mo ang Diyos, lagi kang nasa Kanyang presensya. Amen. Sikapin po natin. Sikapin natin. Kasi actually, pagpunta niyo pala dito, you are victorious. Diba? Sa totoo lang, masarap mo matulog talaga eh, di ba? Lalo pag linggo, wala kang iniisip. Pero, hindi po yun ang dahilan para hindi po tayo makapagpuri at para pagsamba sa ating Panginoon. Amen. At sabi ng Panginoon, kapag napakabigat na ng kalagayan tulad ng pagtaas ng mga gastos, kawalan ng katiyakan ng mga may sakit dyan, ang salita ng Diyos ang magiging sandigan natin. Amen. Kasi kung tayo'y laging nakapokus, kaya parang hindi na rin ako apektado ng nangyayari. Kasi di man ako madalas makapanood na ng balita. Hindi naman ako, kasi pag doon yung mga tao nakapokus doon, lagi nakatingin doon, naman din mo sa mga bali-balita. No? Pero pag doon ako, ito, sige yan, ganito po nangyayari, marami pong gulo, ganyan, isip mo parang pumasok na sa iyo. Tinanggap mo. Diba? Tama ba? Kaya gusto mo na lang, magbasa ka na lang ng Bible, at pag marinig mo yun, kaagad, kasi mo, ay, di ako apektado yan. Sila lang, ako hindi. Dahil punong-puno ng puso't isipan mo ng Kanyang mga pangako. Magbibiglar ka at maniniwala sa mga
pangako ng Diyos kahit hindi agad ito nakikita. Ba't ang tagal, Lord? Pero siguradong mangyayari. Amen. Amen. Ang kanyang katotohanan ng kanyang himala ay higit pa sa mga makikita natin. Pangalawa. Wala yung pangalawa, hindi. Meron ba yan? Manindigas sa mga salita ng Diyos. Kaya tayo po, wala tayong ibang good news kundi yung ating Bible na iniwan ng Panginoon. Good news, ang salita ng Panginoon. Tayo po'y laging manatili sa kanyang mga salita at sa kanyang mga pangako. Kaya nga may kanta si Bishop, mga pangako mo sa amin, hinitaw, sa taglay mo sa amin, ano yan? Yung gabay, yun, sabi ng Panginoon, yun lahat. Kaya eto, gawa ko ganun ka kanan. Sagit. Ikaw lamang, O Diyos, ang buhay ko, gamitin mo, hanggang sa nais mo, yung mga pangako. Kaya pag ikaw ay tuloy-tuloy na naglilingkod sa Diyos, tandaan po natin, ito, praise God. Pag tayo tuloy-tuloy na naglilingkod sa Diyos, huwag po kayong mag-alala. Dahil kung tayo po ay naglilingkod sa Diyos, hindi na po natin aalalahanin yung mga pangangailangan ng Diyos. Pangangailangan natin. Because God will supply all your needs. Amen. Walang putol yun. Malalampasan natin mga paghihirap sa buhay na ito. Sino nagugutom dito? Wala. Sabi lang ni David, nakita ko, ako'y maging bata hanggang matanda na ngayon. Hindi ko kailanman, hindi ko nakita yung mga taong nagtitiwala o mananampalataya, taong kumikilala sa Diyos, na sila ay namalimos o nagutom. Actually, sa Diyos natin, sabi nga, diniglar nga na our church is a happy church. Masaya. Bakit masaya? Laging may handaan. Laging may handaan. Praise God. Hindi lang handaan pagkatapos meron pang, Sharon. Kasi punong-puno eh. Blessing umaabaw. Yun. Thank you, Lord. Pagpapala si Lord. Lahat na sumunod sa Diyos, hindi nagutom. Tama? Amen. Nung yung mga Israelites sumusunod sa Panginoon, gusto na pumunta sa lupang pangako, ano ang nangyari sa kanila? Nagutom ba sila? Di ba hindi? Merong bumagsak na mga, sabi, mana. Dahil gusto sila makakain ng pagkain, mamamatay na lang kami rito. Ba't tayo pinalaya ng Diyos mula sa Egypto, di na papunta sa promised land. Lord, sabi ni Moises, Panginoon, magugutom ang mga tao doon, nagre-reklamo. Gusto nila pagkain, sige, padaan na lang ko sila. Bilang bumagsak, mga puti-puti. Pagtingin nila lang, sabi nila, what is this? What is this? Sabi, tinikman nila, aba, pagkain, kinain nila. Kaya kita niya pag dumatay sa bahay niyo, bilang may nabigay, nakaplato, nakaganyan, sabi niyo, what is this? Blessing yan. Diba? Tapos dumating yung kaibigan mo, yung mga tiyo mo, binigay kayo ng butangka. What is this? Blessing ka naman! Tinawag ka ng boss mo! Pag-abot sa inyo, sabi mo ka,
What is this? Aba, blessing yun. Kaya yung mga tinatanggap natin ngayon, blessing. Kung tayo po ay maninindigan sa salita ng Diyos. Hindi tayo maninindigan. Dadalong yung pagpapala na nagpupula sa Diyos. Yung mga 4,000, 5,000 sumunod kay Jesus, nagutom ba? Wala pa tinapay diyan. Pero pinakain na busog. Hindi sinabi, kinulang, nabusog sila. May natira pa. Ano po sa JA1? Pagkabusog na, pag dala-dala. Kaya sabihin natin, what is this? Kaya po yung term talaga. Pagka, alam niyo na pag galing sa Lord, sabihin mo ka, what is this? Pagbigyan ng anak mo, Daddy, Tay, what is this? Oy, thank you Ganun ka, blessing agad na dumagay. Pangatlo, magtiwala sa Diyos sa halip na sumuko sa pag-alala. Tama naman po yun eh. Kaysa mag-alala ka na mag-alala, wala rin magagawa. Kaya anong gagawin mo? Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart. And lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Tayo po'y dapat lamang magtiwala ng buong puso sa ating Panginoon. Although minsan dadako sa isip mo, mangyayari ba to? Sasabihin ng Lord, yes, mangyayari. At ng imposible sa tao ay posible sa Diyos. Amen. Kaya, buong tiwala, in total surrender to His word, total surrender to Jesus. Sabi ng 1 Peter 5:7, cast all your cares upon Him. Ibigyan lang po natin lahat ng alalahanin natin sa Diyos. Pagbigay natin, Lord, itong aking problema sa karamdaman sa iyo na, hindi na ako mag-alala dyan. Yung aking problema sa opisina, sa trabaho, sa anak ko, ibibigay ko na sa yan. Kaya na natin ibibigay sa Kanya. At pag binigay na natin sa Kanya, bahala na Diyos. Siya na po ang kikilos. Amen? Hindi po tayong pababayaan ng ating Panginoon. Pangako niya dito sa verse 5. Hindi kayo iiwanan man o pababayaan. Buong tiwala, total surrender to His word. Sasabihin natin, it's not by might nor by your power, it is in the mighty power of God. Ang hirap lang makatune ng isang tao, yung mga taong walang paniniwala. Sasabihin mo, ito'y mangyayari dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ang kagipit ay kadalasan nagbubunga ng pagkabalisa. Tama? Minsan, balisa ka. Huwag mo ako sapit. Nag-iisip ko kung paano ko makapagana. Babalisa. Pero pag pinasok po ninyo sa puso nyo yung kanyang pagtitiwala, trust the Lord. Aba, wala kang magiging problema. Kailan na lang darating yung what is this? Amen? Lalo na sa mahirap ang panahon ng ekonomiya natin, sabi nga, pinapalitan ng Diyos yung pag-aalala natin sa magitan ng ating pagtitiwala sa Kanya. Isuko, sabi nga ng Lord, isuko mo araw-araw. You have to pray every day. All your daily needs, all your daily bread. Dahil papanalangin mo na, sasabihin mo lang yan. At ito po ay inyong makakamtan. Amen? Magtiwala na siya ang gumagabay, nagbibigay, kahit na hindi malinaw ang landas. Lord, ibibigay ba? Yes. Sabi ng Panginoon niya. In His perfect time, and even now, kaya po ibigay ng Diyos yan. Kung ikaw ay may lubos na pagtitiwala sa Kanya. Amen? Aking kasi minsan, nawawala yung tiwala natin kung halimbawa, meron na po tayo talagang pinagkukulan. Pinagkukulan natin, halimbawa sa negosyo natin, trabaho natin.
Minsan nawawala yung pagtitiwala sa Lord eh. Parang ano lang na, ay normal naman eh. Tuloy pa rin ang patak ng ng aking pera, gano'n. Parang tuloy ang patak ng taxi. Hindi mo ubusan. Sige pa rin, meron. Pero minsan nakakaligtaan natin sa sobrang pagtitiwala dahil meron talaga tayong pinagkukunan. Nalilimutan na natin yung talagang tunay na source kundi ang ating Panginoon Jesus. Amen? Pero sabi ng Lord, magtiwala ka na ng buong puso. Amen? Sabi mo sa kanila, magtiwala. Amen. Pangapat, mamuhay sa mamagitan ng pananampalataya, hindi sa nakikita. 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith, not by sight. Sa ibang sa word, makita ko muna bago ko maniwala. Diba? Ganun, diba? Tama? Pero sa mga Kristiyano po, mga nagtiwala, maniwala ka muna bago mo makita. Diba? Ayun ang tinatawag ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7, sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na nakikita. Ang pagtatagumpay dito sa mundo ay nangailangan ng pananaw na higit pa sa nakikita o pansamantala. Ang pananampalataya ay mananatili. Ayun na sabi sa 1 Corinthians chapter 2. Faith, hope, and love. Mananatili yan. Hindi mawawala yan. Huwag nating hayan yung faith natin ay bumagsak. It must be increased, multiply. Amen? Lalo na ngayon sa panahon na ito. Tayo po, ang church po natin, it is apostle church, apostolic church, I mean. Ibig sabihin, you can see signs, wonders, and miracles. Maraming lalapit sa ating Panginoon. Pag tayo po'y magpapagamit, ipapakita pa na, we have to, ipapakita natin yung kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan natin. Marami pong gagaling. Marami pong magkakaroon ng kalayaan. Magkakaroon ng kapayapaan dahil tayo po ay gagamitin ng Diyos. Ang kapangyarihan po ng Diyos ay nasa inyong mga kamay. Kaya sabi ng Lord, nasa akin lahat ng kapangyarihan dito sa mundo at langit. Kaya kayo, go! Make disciple all nations. Tayo po ay gagamitin ng Panginoon upang i-demonstrate po yung kapangyarihan ng ating Diyos. At pag nakita po yan ng mga komunidad natin, sasabihin nila, doon ka pumunta, may nagpapagaling. At anong gagawin ng mga tao? Lalapit. Kasi meron naman mga tao eh. Basta pinag-usapan, kagalingan, albularyo, mga nagpapalayas ng demonyo, yan. Gusto nila yan, lalapit yan. Doon ka sa JA1. Yung mga pinagpe-pray nila ron, may lumalabas at nararamdaman yung kapangyarihan, kagalingan ng ating Diyos. Siyempre, pag nalapit ka, ay ako sa JA1. Oh, actually, hindi ko lang rin, pero ewan ko lang. Yung pinag-pray ko, nasa hospital, actually, tumawag kay Sister Waldabel. Sabi kayo ba yung nag-perform dyan ng mga himala? Of course, nag-perform si Jesus. Pinag-pray ko. Pero hindi na nalaman ko yung sitwasyon. Kasi talagang very na siya. Nahihirapan na siya huminga. Nahihirapan na siya. Pagod na siya. Pero sa bandang muli, pinakilala ko si Jesus. Sabi ko, ang Diyos na magpapagaling. Kung ito yan ang palataya. Pinag-pray ko siya at sabi niya gano'n siya nakaginawaan. Kaya yung mga tao, pag nalaman kang JA1, lalapitan ka. Sabi, JA1 po kayo? Oo. Eh, di ba kayo po yung mga nagpapalayas ng mga demonyo? Bakit matakas sa demonyo, ha? Tingnan niyo yung katabi niyo. Hindi, sabihin niyo. Sabihin niyo, lakas ka mo ang loob mo. Oo. Walang karapatan ng demonyo sa atin. Walang karapatan ng mga evil spirit. Kala lang na natin gawa-gawa lang ng mga hindi. Totoo po, may kapangyarihan po tayo.
galing kay Jesus. Amen. Hindi sa mga bundok. Kapangyarihan ko, nakukuha ko sa bundok, sa tulong ito, sa anumang bagay na to. Hindi. Ang kapangyarihan ko na ibinigay na sa bawat isa. Kaya pag makita nyo may sakit karamdaman at lumapit sa iyo, lumapit talaga sa iyo pag lumapit. Alam ko, pwede mo pa-pray, alam ko, Christian ka eh. Pag-pray nyo ka agad. Pag-pray nyo na tumanggap ng kagalingan. Pag tumanggap po ng kagalingan niya, for sure, tayo po ay magiging happy church. Kasama natin, hindi lang po tayo dito, malawak pa ang komunidad, malawak pa ang mga barangay na kinangailangan ng himala kaligtasan ng ating Diyos. Amen? So, ano yung paghamon ng Panginoon? Sa 1 Corinthians chapter 16, verse 13, be watchful, stand firm in faith, act like men, be strong. So, ibig sabihin, maging listo kayo, magpakatatag sa inyong pananampalataya, magpakatapang kayo, at magpakatibay. Maging handa po kayo. Ay gagawin po ang Diyos sa buhay. Sa pamilya nyo, magiging modelo, at ang inyong mga anak, gagamitin yan, mga bata, kabataan, sila po ang magiging bibig ng Panginoon, maging kayo. Wala pa exemption. Matanda na ako, hindi na natin sa mga tao. Hindi po ganon. Kung kayo po'y may hininga at may pagkilala sa Diyos, you have to share Jesus in the other people. Yung mga taong nangangailangan. Amen? Upang sila'y mapalaya. Maging handa kayo, magpakatatag. Yan. Maging matatag lang, makatag matatag. Siyempre, yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Mayroon po tayong kapangyarihan upang magtagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen? So, wag po natin sayangin yung kapangyarihan yun na meron tayo. Wala na pong mag-aalala dito, ano po? Pinababa na po ni Jesus yung presyo ng diesel. Pag-galing namin ng camp, paglabas namin, sabi niya, uy, bumaba na yung presyo ng camp. Pinababa na po ni Jesus. Okay? Yung gusto nyo, hindi po mauubos yun, ha? O, pag hindi gagamitin. Pero pag-pray nyo, Lord, pag bumaba na, tsaka nyo makaubos yung ano. Pwede pong gawin yun. Bago bumaba ang gasolina, bumalik sa parang presyo, mauubos na yung aking gasolina. Ayan. Amen? Amen. At kung paano po nagkakaroon ng krisis ang ating mundo o ating pinagdadaan naman natin, mas lalong hihigitan ng Lord yung kanyang blessing sa kanyang mga anak. Amen? Kaya wag po tayong alala. Amen. Dahil tayo po ay may kapangyarihan para magtagumpay. Palapakan po lang si Lord. Tayo po lahat ay Lord. Thank you, Lord. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Maniwala po kayo lang. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. He created the heaven and the earth, magiging mga pananim puno upang meron po tayo pagkukunan. Wala kung sino bang nananampalataya na sa Diyos ang nagugutom, naghihirap. Laging bago po ang darating sa mundo. Laging yung makakarasin ng what is this, Lord? Hindi yung paghihirap, hindi what is this blessing? Kung tayo po'y marunong magtiwala sa Diyos. Kung kayo po'y naghihina ngayon sa inyong puso, mag-isa inyong katawa, sabi na sa awit, kalakasan ko'y nangyayari sa iyo, walang iba
sa Panginoon Jesus. Lumipas ang buwan, siguro marami may mga bagay na bad memories or something na nagpaalala sa inyo. But by this time, tatapusin ng Diyos ang buwan na ito at bagong buwan na darating, may maayos at magandang landas na tatahakin. Amen. Kasi tayo kung natatin mo, nagtitiwala sa iyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo, salita mo ang aming sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa iyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo, salita mo ang aming sandigan ko. Kahit ano ang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon. Ako'y nagkulang, salita mo ang aming sandigan ko. Ko ay ako'y nagkulang, salita mo ang aming sandigan ko. At kahit ano ang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang sandigan, Panginoon Jesus. Kahit ano ang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang sandigan, Panginoon Jesus. Nagtitiwala sa iyo, kalakasan ko'y nagaling sa iyo.
para sa lahat. Wala kang pinipili. Kaya, Panginoon, ang dalangin ko ay declare, O Lord, sa mga taong nanghihina ang loob, nanghihina ang katawan, sumusuko, Lord, Panginoon, iyakan mo sila, Panginoon. Buhatin mo sila, Panginoon. In Jesus' name, ang mga taong hindi tatanggap ng kagalingan sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Lord, ang bawat kahilingan, panalangin ng kanilang mga puso ay pagkalam mo sa pangalan ng Jesus. Lord, yakapin mo ang bawat sa lalo yung mga nag-depress, ang mga may pag-aalinlangan, mga pag-aalalaan sa kanilang trabaho, sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga sa school. Lord, gumawa ka ng himala. Gumawa ka ng magandang kaparaanan upang malagpasan at mapagtagumpayan ng bawat isa ang kanilang mga inaharap, ang kanilang mga hinaharap. Lord, huwag mong kalilimutan o iiwanan ng bawat isa. Lagi mong ipaalala ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako ay lagi namin matanggap sa pangalan ni Jesus. Maging ang mga relasyon na sinisira ng kaaway, Lord, you will repair. You will aayusin, Panginoon. Gagamutin mo, Panginoon, ang mga nasaktang puso, mga nasaktang na damdamin, Lord. You will heal them now, in Jesus' name. Ang pagkawala sa ating mga buhay, o pagkawala ng isang bagay o sino man, ay hindi po itong dahilan upang maging katapusan. Kundi ito ang dahilan upang ipakita ng Diyos na yung pinananampalataya ang magbibigay ng tagumpay at kaayusan sa bawat pamilya at bawat isa. Salamat, Panginoon. We receive all the blessing coming from you. We will receive, Panginoon, ang mana na nanggagaling sa langit. Walang sino mang magugutom, walang sino mang mauuhaw. Paggusto, sapat, lubos na pagpapala ang matatanggap ng iyong mga anak. May kailangan sa labi, Lord, walang problema sa iyo, Panginoon. Kaya mong ibigay ang mga bagay. Inaangkin na namin sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo araw-araw na lagi nakakita ang pag-iingat mo sa amin. Kami buhay, malakas at humihinga sa tulong ng inyong kapangyarihan. Salamat, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon, upang maipahayag at may share ang mga bagay nito sa mga taong hindi pa nakakilala. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan ng aming buong pamilya. Thank you, Lord. Ang aming dalangin sa mga mis sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige nyo, magpalagi ng Diyos.